So, medyo matagal yung ating update. At ngayon ay mag-update tayo sa ating ginagamit. Grabe ang init. Ginagamit na power supply. So, ito siya guys, si Thunderbox. So, matagal na rin ginagamit ko siya guys. Kasi nga, may balak akong tanggalin si Dea dun sa room. Kasi nga, re-renovate yon. At hindi ko magawa kasi nga, wala akong pang backup. Buti na lang, meron si Thunderbox. At ginawa ko na rin tong video na to para masagot yung kadalasang tanong nila sa akin kung ano ba yung pwedeng i-upgrade kay Thunderbox. Ayan, papansin nyo guys, wala na yung trolley niya pero gumagana. So, eto guys ay direct. Naka-direct lahat yung kanyang wiring. Grabe ang init. Naka-direct lahat yung kanyang wirings. Yung solar, yung wirings niya, so active lahat yan guys. So, ang tanging may circuit breaker dito, yung input. So, pwede mo siyang ilagay direct sa yung circuit breaker. So, yun lang ang merong circuit breaker dito. Tapos yung kanyang output, wala na. Nandito lahat guys, oh. Pero, ibabalik ko rin lang guys kasi for safety. So, ngayon ay naka-back up lang siya ngayon. Kasi nga, si Deye ay babaklasin pa lang. Yan ah. So makulimlim ngayon yan oh. Maulan. Pero grabe ang alinsangan niya, sobra. Yung kanyang wiring. Wala pang takip yung mga junction box sa taas. Grabe, tagaktak ng pawis oh, grabe. Ay nako. So yung mga outlet dito ay merong diretso galing sa grid kasi nga for welding. Pero yung ibang mga outlet dito ay galing dito. Yan. So yung solar natin, direct din siya. Okay. Yung AC input ito, pero hindi ko na pinapasok kasi malakas naman yung araw. Then ito yung kanyang output. Ito yung ground. So importante yung ground guys. Huwag nyong kakalimutan yan. Para kapag kunyari nasagi nyo siyang ganun yung metal at wala kang tsinelas, meron yan, meron at meron. Lahat ng appliances meron yan. Kaya po yung mga plug, meron siyang ground na tinatanggal natin. So huwag nating tatanggalin. Grabe ang init, sobra. Malinsangan. Iba yung init niya, walang araw pero grabe yung alinsangan niya. Kung meron kayong pambili ng circuit breaker, mas safety. Kasi ang trabaho nito not only for interruption, especially for installation para sa mga cut-off. Sakali may kuryente, may patayan, lalong-lalo sa solar. Kung sakaling kumikidlat sa gabi, ayan, kung wala tayong SPD kahit pa paano, meron siyang cut off. Kasi pag kumikidlat pag gabi, tinatanggal ko siya. Kina-cut off ko. So, napaka-importante ng circuit breaker. Sa AC, importante yan. Sa output, importante yan. For cut off. Pero kung tiwala ka at sure ka, pwede din naman. Kasi nga, yung ginamit na hybrid inverter dito ay nakalimit ng 3,000 watts. Ayan. Hindi naman nila ilalagay yan kung hindi sigurado yung kanyang mga cut off. Lalo, hybrid yung ginamit dito. So, hindi basta-basta na inverter yung ginamit. Akala ko basta yung transformer type na low frequency, yun pala high frequency. So, maganda. Ayun, napakatahimik. Nagcha-charge. Medyo makulimlim. Ang load nga pala namin sa ngayon is nasa 600 watts. So ito guys ay hindi ko siya ginagamitan ng welding machine. Mas safe wag nyong gamitan ng welding machine kasi ang welding machine is yung pinakamababa, pinakamaliit, naglalaro siya sa 6 kilowatt ang kinakain niya. So not recommended na gamitan nyo ng welding machine. Lalagyan ko ng takip kasi nga may bata dito. Baka dut-dutin niya yung output.
So, subukan natin. Ito yung gusto kong gamitin dito eh. Pag nagtetest ako. Pwede dito, sa mga outlet na. Yan ah. So, ito ay nasa 2,000 watts. So, nasa 2,600 watts yung load kanina. Tumunog na yung kanyang blower. So, pasapsap lang yun guys para kahit pa paano sa mga hindi nakapanood yung testing ko sa ano na to, power station ni Thunderbox ay alam nila na, oh, malakas pala. Kasi nga hybrid yung ano. Natitingnan natin kung ano yung pwedeng. Ito kasi guys ay may tatlong choice na pwedeng i-upgrade. Sa 5,500 watts, kasi 3,000 lang to. Sa 5,500 watts, isa lang yung choice na pwedeng i-upgrade sa battery. Dito, tatlo. So, bubuksan ko muna. Papakita ko sa inyo. Bale, itong sample na sa akin is bukas, bukas na ang ano niya, trabaho niya. Kasi yun naman ang trabaho natin, to flex yung mga product na pinapareview sa atin. Trabaho natin yan. Ewan ko ba sa taong ano, parang galit na pineflex ko yung mga product na pinapareview sa atin. Pasensya na po kung medyo nababrag sila, pero yun po ang trabaho ng mga product reviewer. Review product, then post sa social media. At siya nga pala guys, kung sakaling hindi kayo sigurado sa ganitong upgrades or may balak kayo pero wala kayong idea, mas maganda pagawa nyo na lang po sa mga technician para mas safe, lalo battery yung ating hawakan. Okay, so gumagana siya guys. At ayaw ko rin na mawalan tayo ng kuryente at ginagamit natin. So umaandar siya sa ngayon. So buksan natin. Yan. So eto. So ayan siya guys, yung sabi ko kanina na hindi basta-basta yung ginamit na inverter kasi nga hybrid inverter po. So dito guys ay tatlo yung pwede nating gawing upgrade, pero yung isa napakadelikado. So yung una upgrade na pwede nating gawin dito ay supposed to be, hindi ko na i-recommend ito kasi nga napakadelikado, pero explain natin pa rin kasi maraming mga technician baka sabihin nila hindi natin nabanggit. So dito ay pwede tayo magparallel. Kakalasin natin yan. Ipaparallel natin to 200 AH. So 100 AH lang po ito. So magagamit natin dito. Pero mabusisir kasi kailangan nating i-balance. Kakalasin natin lahat. Tapos ang magagamit nating BMS ay yung dati. So ang hindi ko lang alam kung kayang buhatin ng kanyang BMS to 200 AH or 300 AH. So yan, kung sakali di magpalit kayo ng BMS. Dito yun guys. So yan, kailangan mo i-top balance. So, ang kalalabasan niya ay 2P 8S. Tapos dito na ilalagay sa baba niya yung iba. So magiging kalabasan nun ay dito yung kanyang negative, dito yung kanyang magiging positive sa kabila. Maluwang pa guys kung sakaling gusto nyo mag-upgrade ng ganon. So pangalawa ay yung magdadagdag tayo ng additional na 24 volt dito sa baba na separate yung kanyang BMS. Maluwang pa naman dito guys yun. Or dito. So pwede yung isa nasa loob, pangalawa dito sa pangibabaw. So malaki pa yung room. Tapos ilalagay natin dito. Same size. 100 AH. So magiging 200 AH siya kasi separate yung kanyang BMS. So ang kagandahan ng ganun kasi kung sakaling may
medyo hindi pares yung state of health ng battery ilalagay natin, hindi masyadong affected dito sa unang cells. Kung sakaling magpaparallel tayo dito yung magiging parang 200 Ah siya, papakilaman natin to. Kung sakaling may bogus na isang cell na idagdag natin, affected ng buong battery. Ayan, pwede siguro kung trusted brand natin or parehas yung fabrication date. O hindi natin alam. So for me, medyo mas safe ito kasi nga separate yung kanyang BMS. Ayan, lalagay natin dito. Tapos pili na lang tayo ng ibang room. Ilagay natin yung BMS. Maluwang pa, pwede pa. Ayan, hanggang baklaran. Okay, so yung pinaka last yun yung pinaka safe kasi maglalagay tayo external. So maglalagay tayo ng port dito kung saan na gusto mo. Then pwede kang magdagdag hanggang 300 to 400 Ah. Wow. So dito ang pwede lang ay hanggang 5 kW lang yung pwede nating i-upgrade sa loob. Nakalagay ngayon ay 2,560 Wh yung nakalagay. So kung magdadagdag tayo ng additional 100 Ah, magiging 5 kW siya. Pero pag external, pwede tayo mag-upgrade hanggang syempre 300 Ah kung gusto natin, kung may budget tayo. Ayan, parallel. Okay? Pero mas magandang gamitin nyo is bus bar para mas matibay kung sakaling maglalagay ka na external. Para sa akin, pinaka-safe na paglagyan is dito. Ito. Para kahit pa paano nakalubog pa rin siya. Ayan o. Pwede siya sa mahilig on the go at pwede rin siya on residential energy storage. So, para sa mga gustong bumili ng ganitong power station ni Thunderbox Apex Pro 3000 XL or yung 5500 XL ay yan guys, nakalagay sa description box yung kanyang link at nasa top comment section. So, pwede siyang pang residential, pwede siyang power station, pwede on the go, pwedeng palipat-lipat kagaya nito guys. Ayan o. So, kung sakaling magpipintura ako ng pader, pwede ko siya ilipat anytime. Yan. Na, diba? Pero kung gusto mong steady, dilagay mo sa gilid, steady mo siya, tapos ipababa mo yung grabber niya para hindi siya mag-skid. So sa akin, sinisiksik ko dun sa gilid doon. Subukan natin. Yan o. Para hindi ka likutin ng bata. Kasi mahilig yung bata magdudot-dot ng kung ano-ano eh. Pindot-pindot. O, diba? Nasa gilid na siya. Maluwang na. Okay. Maraming salamat.